Alright, good morning. August 2026. So, 2 days nang nakalabay, no? Past 2 days. Matapos yung pinaka-highlight, no, ng event ng Davao City as Kadayawan Festival, 37th year. So, ngayon, ito, konti tayo dito sa Bangkirohan Public Market. So, anything under the sun, no? Random lang ng mga videos dito at magiging topic. So far, ang ano natin dito, pure Maharlika, nga tamis kaayo. 60 pesos per kilo. Actually, mahal siya, no? As far as I remember, dati nagtinda din kami niyan eh. Oh, so doon kami nagtitinda sa may crossing, Matina crossing, sa may tawag na ito, Mercury Drug, kasi meron kaming ano, dalawang punong Maharlika na rambutan. So yun, 15 pesos yung kilo. Some 10, 15, 20. Tas basta kapag hindi siya season, like season siya pero hindi ganoon ka-abundant yung harvest. Hindi ganoon kadami. So nasa pinakamahal 35. As in sobrang pricey na noon, 35 pesos. Sa Lanzones naman, pinakamahal as far as I remember 40. Pero yun, 80 siya. So ibig sabihin yan, ito na yung pinaka-cheapest price, no, in history sa ganitong mga panahon, 2026. Kasi siguro dahil nga sa kahit pa marami ang harvest, still maliit pa rin siya kumpara sa demand, no? So maraming demand, hindi ganoon kadami yung ano, mas marami na consumer, kumbaga ba, mas marami na yung tao. Sa bagay, Davao City dati back in the days 2010 or 2007 rather, no, na 2005, so nasa mga ano lang 1 million, 1.2 million. Ngayon ano na tayo, 2,080,000. That's 2020 census. So ibig sabihin ganun pa rin kadami yung bunga ng rambutan and Lanzones back in 2010, 2005. Ganun pa rin kadami. Pero yung tao ang mas nadadagdagan, kaya mas mataas ang demand kumpara sa supply. Kaya ganyan yung kilo, 80. So mahal yan, ha, compare natin sa mga nagdaang mga 10 years to 15 years to 20 years ago. Inflation na rin, no? Isa yun. Mangosteen. Sarap din ang mangosteen. Isa yan sa ano, no, paborito. 1/4 12. Mas mura siya. 24 48. Mas mura ang mangosteen ngayon, no? Mas mura siya kumpara sa Lanzones and rambutan. So, ibig sabihin, ang video na to is all about Bangkirohan Public Market. August 20, pagkatapos ng festival. So, ano ba makita natin dito? Yun na nga, mga prutas, no? Dami, oh. So, ang ating target ngayon na destination dito sa Bangkirohan Public Market ay ang isdaan. Grabe, sarap ng ano, Lanzones. Doko. 1/4, 20, 80 ang kilo. Doko. Papalit ako dambe. Pila ni dam? Ay, pila ni. Gamay lang. Tara. Panghatag na lang daw. Thank you. Panghatag na lang. Pilang mangga dam? 160. Mangga Davao. 160 ang kilo. Mahal pa din. Kasi dati ang presyo niyan dito 50 sa Shinta. Tapos pinakamahal 90 pesos. Yung pinakamahal na tinutuko ko yung hindi siya season siya pero kunti na yung harvest, ganyan. Ngayon 109, 160, so tumaas ng 70 pesos. With inflation. So dito tayo ngayon sa may bigasan. Actually sa Bangkirohan pala ito, ha. Ito bago ko na ito nalaman nung ito ako nagbablog na. Kasi di ba pagka taga Davao ka, pag sinabing Bangkirohan Public Market, pati yung doon sa may sa may gulayan sa kabila, yung Sentro Mercado, ang tawag pa doon Bangkirohan. Oo. Pero ang Bangkirohan Public Market talaga, ito lang isa, public market. Yan lang talaga. Bigasan, tas doon sa unahan, karnihan, isdaan,
and Manukan. Pero itong mga building na yan, for example, yan. Iba may-ari niyan. O, iba rin dito. Iba rin to dito. Yan. At ito rin, iba rin to dito. Eh sabi ko, bakit parang lahat yata ng building mayroong isda, lahat ng building mayroong karne. Kasi di ba dapat kapag ka public market, ano dapat yan, uniform, ano ba, organized ba? Bigasan lahat. O hindi pwede assorted, hindi pwedeng hiwa-hiwalay. Sabi ko, ba't parang may bigasan dito sa kabila, may bigasan din sa kabila. Yan pala, magkaibang ano pala building, magkaibang may-ari. So ito may-ari to, public talaga siya, government owned. Okay, hindi ba siya government owned? Pagkakaalam ko, parang nangungupahan na yata ang syudad ng Davao City, ang gobyerno ng Davao sa may-ari ng lupa rito. Marfori, tama ba may-ari? Ito sa ito, pangalan. BRPDLI or Bangkirohan Real Property Development and Leasing Incorporated. Damper Party List. Di ba? So, yun yung ano ko dito. Natututunan sa akin pagbablog. Kasi dati ka, di ba, kapag ka Bangkirohan, Bangkirohan lahat na, di ba? Kahit dun sa may McDonald's, Bangkirohan. Kahit dun sa may kabila, na may flower shop, yung sa may Father Selga Street, Bangkirohan pa rin tawag dun. Tsaka wala talagang barangay na Bangkirohan ang tawag. Wala siya, hindi siya official name, kundi ano siya, parang pangalan lang sa establishment. So ang lugar dito ay the Barangay 5A. Ako nga pala, ano tayo, question dyan sa mga medyo mas ano sa akin, mas naunang pinanganak sa mundo. Bakit tinawag na Bangkirohan? Sino si Bangkirohan? Diba? Dato Bago Aplaya, Marfori, Garcia Heights, mga ganyan kasi pangalan named after the owner of the property, diba? Mga Bautista, Banggoy, Pichon. So dito, bakit siya tinawag na Bangkirohan? O Lanang, for example, bakit tinawag na Lanang? So dito rin sa Bangkirohan. So, sana meron dyan sa inyo makasagot. Oo nga pala, time check bago makalimutan. 4:09 in the morning. Miyerkules. Ito yung dami ng tao dito. Kasi labasan na siya. Actually, ang Davao, no? Pansin ko lang ha. Parang iba, hindi ko alam kasi di ba na ako nakapunta ng Cebu Public Market sa Carbon. Tama ba Carbon? Carbon Public Market ng Cebu ng madaling araw. Di rin ako nakapagpunta sa mga public market ng Iloilo, ng Bacolod, ng CDO, ng Butuan, at kung saan pa man. Tagum, nakapunta ako ng Tagum City. Hindi man na highly urbanized city ang Tagum City, pero napakalaki ng population nila. So enough na rin masasabi ko na parang makipagsabayan na siya sa palengke ng mga highly urbanized city kasi malaki din ang palengke ng Tagum City. Ngayon ito, tanong ko dyan is, ang lugar ba ninyo dyan? Sa mga hindi taga Davao City ha? Sa inyo bang lugar dyan ang inyong public market is anong oras ba nagsisimulang maglatag ng mga paninda? Oo, nagsisimula ang business. Dito kasi early as 12 midnight. Nagsisimula na silang maglatag ng kanilang mga bangkita, paninda. Magsarado naman ay alas 6, 5:30 rather, no? 5:30 to 6 AM. So yung mga palengke medyo yung yung sa labas ha, yung mga bangkita, so pinapaligpit na ng demolition team or else ma-confiscate. Pero wala namang ganun dito. Kapag sumusunod naman talaga mga taga Davao Public Market na kapag saraduhan na, ligpitan na, dismantled na, dapat wala na obstruction. Karnihan. Kaya ito, iba pa rin to dito. Ibang lugar. And mostly, ang may-ari dito mga Muslim. Maranaw yung ata Iraq na statistic, no? Mga kababayan ating mga Muslim. Dato Bago. So, ang dala ko ditong pera, 500 pesos, pambili ko ng bangus at yellowfin. Nabawasan ng 20 sa Lanzones, kaya
Oh, 480 na lang. Hindi ako sure kung meron tayong mabibiling ganyan kamo ano. Ano ba yung hanggang saan naabot ang 480 pesos? Yan, karning baboy. Pero para sa akin mahal ha. For example, mahal ito lanzones. Mahal nga sa 80 pesos. Pero siguro sa ibang lugar mas mahal pa dito, no? May bangos, oh. Alala ko sa Balintawak, tatlo 100. Yung bundis, pero maliliit lang. Dalawa 150, tatlo 200. 150. So ibig sabihin 150 pinamakabili ng ano, dalawang pandaing, no, na bangos. Moro rin, moro! Ano mo? Tambaka, diri, moro, diri, moro! Yan, bangos. 185 ang kilo. Pila ka kilo ang isa kabuok na, Koy? Grams, 9 grams. So mga hapit sa kilo, no? Sige daw. Isa daw, Koy. Marilisan, pirit, oh, pirit, pirit, marilisan, pirit, pirit. 179. Sige. Marilisan, pirit, pirit, pirit. Hiwaan ko, kuya. Kiss-kiss. Panong 7, 8. So, 185 ang kilo. Yung kinuha ni kuya, malapit na siya mag 1 kilo kasi 179 pesos. Libre linis na. Kayo, kapag ka namalingki kayo dito sa Bangkirohan o sa inyong lugar dyan, no? Ano ba yung mga preferred yung pinamili? Kunyari, andito kayo, kasama ko dito, no? Kunyari, andyan kayo. Anong bilhin nyo dito? Is it yellowfin? Pirit? Budburon? Matambak? Tambaka mo, Wala moro. mo patambaka na tayo, matambaka diri. Matambaka, Tagwan, 65. Oh, 150 grams. 73. 73. Ay, mga lang 100. Naigura na sa kuwan. Ayos tingali. Sige. Tangan Hasan ko ya. Kapaka. Uy, ay! Nasa itong bangus ako. What? Sarap niyan. Maniwala ka sa hindi. Ulam ko ng pandemic. Lunes hanggang Sabado. Bangus. Pritong bangus. Uy, ayaw di patakad biling-biling mahal kayo isda. Kung kasi mo kuha, no? Kung tag-iya ba o dili. Tama yun. Ay, moro diri matambaka. Grams, ganyan, wala. Moro ba? So, 7 grams daw. Nice one. Oh, shout out dyan sa kapatid ko. Panigurado, nasa abot kasi kapatid ko. Panigurado, na-miss siya tong ano, lugar na to. Kasi dito siya namamalengke. Isda. Ang mura daw kasi dito. Legit, mura nga talaga. Sadya. Ay nga pala, yellowfin bibilin ko dapat. Tamban. Oh, mura tamban ngayon 50. Nice. Dito mas mahal yung ano, Caraballas. Ay, Matambaka kasi mas fresh. Okay na yun. Preto lang din naman ang ano, purpose. Teka. Dito tayo sa maliwanag ang ilaw. Kasi doon ay mapula. So, hindi natin masyadong maaninag. No? Kung fresh ba yung yellowfin tuna. Dapat ano, yung ilaw ay maputi. So magkano nabili natin? 100 tsaka 180. So 280.
Kung meron pa 200. Ba't pula, no? Pag ano, pag ganitong mga paninda, pula. Ang ilaw. Sarap to, oh. Tagpila na anak ko, eh. Kana? Ay, tagiya. Pila kilo? 220. So, ako'y mukuha to 20. Pag 100, pila ka buok na? So, tapos, matambaka galong. Sige. Wag na lang. May ano daw, pakyaw daw yun eh. Wala, tamban. Sarap niyan. Sabi, bango ng tuyo. Ah, sarap nito oh. Lagay sa munggo. Wow. Yun, may durian. Masarap yung muro-muro ba yun? Ah, galunggong. Masarap yung galunggong na maliliit kasi crunchy yun, pipirtuhin, paksiw, sarap din. Tsaka yung memory kasi, yung mercury content, kunti lang. Kasi sabi nga ni Doc Willie Ong, mas maliit na isda, mas safe, mas malaking isda, mas matanda ang isda, mas matagal siyang nanirahan sa dagat, mas mataas ang kanyang content na mercury. Hi guys, welcome to my guys. Yun. Yellowfin tuna. Sarap ito oh. Kaso parang hindi yata pwede ano dyan. 1 kilo lang no. Dito na tayo sa ano, mga nakachop na. Fresh naman siguro to no. Yan. Oh. Tapi lang kinilaw dahil. Ha? Okay, kadada rin ng ano, yellowfin tuna. Okay, apil naman hasang no. Nice. Okay. Bait sa tayo no. So we're done. Ano sa tingin nyo kung kayo pupunta kayo dito? Mamamalingke, ha? Anong bibilhin nyo? Nice, okay. So yun, good morning sa lahat dyan. Ito yung Bangkiruhan public market namin dito. Pero hindi talaga to public market ng Bangkiruhan ha. Iba to. Oh, pang ilang ano to? Siyempre pang 1 month ah. Oh, pang 1 month to na konsumo kasi pipirtuhin. Ayun. Pagkatapos siyang prituhin, siyempre, stock mo yan. Lagyan mo ng gulay. O may sabaw na. Yun lang. At gusto mong ano, kumain, o di. Kukunin mo sa rep, tinitin. Yan o. Lato yan. Lato. Sea grips. Sige, meron na eh, nabili na eh. 150. Diba? Basta ano lang no, basta kay sa panahon ngayon, sobrang taas ng inflation, crisis. So, nagtataasan yung mga bilihin. So, panahon na para magsipag. Bawal ang tamad na mamalengke dito. Yan o, 100 na lang ang tapok. Oh, ito yung ano, pinang-ulam, luto sa karinderya siguro kasi mura, no? Hindi naman yung luma lang, yung parang ano lang siguro, parang pinaka-ano ba? Hindi man siya reject. Pero kung pang-export quality, hindi siya pasado. So, substandard, parang ganon. Dito tayo daan tayo dito sa may ibang portion naman. Yung gulayan. Basta itong Bangkiruhan Public Market na tutukoy namin, hindi to lahat ng public market ha. May ibang portion dito, kanya-kanya talaga may-ari. Asa na yun?
baka, baboy. Time check tayo, 4:31. Manok ano, 'di ba? Hiwa-hiwalay, bawat lugar may manok, bawat lugar mayroong karne, baboy, baka. Kalabaw wala dito masyado. Ewan ko lang kung meron bang kalabaw dito. Siguro napakano. Pang ano, bihira lang ano. So ako, napunta akong public market. Balintawak, malaki din 'yon. Commonwealth Market, aba malaki din 'yon. Hanggang 4th floor. Naga City, malaki din ang ano nila doon, Mulengke. Na parang mall. Malinis, maganda din ang ano sa Naga City. Sa Bicol pala, overall ha, ang pinaka-common sa kanilang mga palengke ay mga dahon ng gabi, panglaing, mga pinangat. Yan. Tas sili, tsaka niyog, ayun, napaka big thing ng niyog sa Bicol kasi nga napakahilig nila sa gata. Sa Cebu naman, baboy, and Iloilo, baboy. Ang hilig nila sa baboy. Dito sa Mindanao, Davao, to be exact, ang dami dito isda. Isda, gulay. Sa Baguio naman, napuntahan ko rin yun inukot ko rin prutas. Prutas na mga persimmon. Ang galing, persimmon, no? Dakas mga China, Korea. Persimmon. Tsaka syempre mga strawberry. Tsaka marami silang mga litos. Sila lang naman ang pinakamaraming supply or pinakamalaking supplier ng mga litos and vegetables sa Metro Manila. Tapos mapanay pinapuntahan ko, Iloilo, pinanga baboy. Although hindi ako masyadong nakapag-explore sa Iloilo. Pero wala, pagkainan doon marami sa Iloilo. Kaya nga sila tinawag na City of Gastronomy ng UNESCO World Heritage. Kasi ang hilig nila magluto at yung luto nila hindi yung barabarang pagkaluto. Talagang masarap. Di ako nakatikim ng mga batchoy nila, mga lapas batchoy, mga ganyan, mga molo. Kasi nga pork ang mga stock na ginagamit. So syempre, paano ko nasabi masarap? Kasi nga, di naman nga siya itatanggal. Hindi siya hirangin, no? As a UNESCO World Heritage kung hindi masarap. Tapos, yun nga, sa Cebu, no? Tapos Lubua, na may baboy. So dito sa Bangkirohan, ito yung namin dito, isda. So pero syempre, again, I'm asking you once again, ano ang maraming paninda sa inyong mga palengke? Dito kasi isda. Number 1. Number 2, prutas. Number 3, gulay. Bakit hindi ganun kadami, karampant yung baboy dito sa Davao? Siyempre, Davao City is the most or among or second sa Metro Manilang pinaka diverse ang culture. Mix of ethnicities. Anong mga ethnicities ba yun na tinutukoy ko? Yun yung dito tayo. Layo na. So ano ba yung mga ethnicities na tinutukoy ko na dito sa Davao City? So that's Ilonggo, Cebuano, Boholano, Tagalog Manoleño, Tagalog Laguneño, Tagalog ng Calabarzon, Ilocano, marami din dito. Ang tatapang magsalita ng mga Ilocano at parang bully. May kapitbahay ako, Ilocano, Pampangueño. Yung Pampangueño, parang pagkakakilala ko sa kuripot. Pero, wait lang, paano naging kuripot? Parang, di ko alam paano ko masabing bakit ko naging kuripot. So, sa pera, parang kuripot ang mga Pampangueño. Pero pagdating sa pagkain, bongga sila ha, abunda. Pag kailangan masarap, kailangan marami. Pagdating sa pagkain, all out. Hindi sila natitipid, dapat masarap yan. Kung gagastusan nila, dapat sarapan na. Pero pagdating sa pera, parang medyo sila, kuripot. Yung mga Ilocano dito, matatapa nga.
O baka tono lang, parang Bisaya, no? Pero hindi rin eh. Kasi pag di naman lahat ng Bisaya eh matapang magsalita, di ba? For example, Cebu. Iba kaya sila magsalita doon para sa Bisaya ng Davao. Okay na tayo dito. Maraming salamat at ako'y sasakay na. Sana ay nagustuhan ho niyo yung tour natin dito. Random lang na mga topic. No? So, chill lang. Walang politics. Kundi, ano lang, finisher ko na yung ginawa ko. Namili, nagtanong. Diyan naman ako nagpag-bargain. Para saan pa? May budget naman. Basta yun lang yung abot kaya ng ano, 480. 500 actually. Yung alang Lanzones. Wala naman sa plano yung Lanzones eh. Okay na. Maraming salamat sa mga nanonood. I have to say bye-bye and ingat kayong lahat dyan.